Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita. Ining atong tulumanon, Bantay Balita ngayon. Ram sa lang gihapon mga igsoon, makiguban ganinyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw nga Biyernes, pitsa 29 bulan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw karon ining atong tulumanon. Anaon ta sa kapiskay sa panglawas. Atong Sibya mabati sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations naka-hook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 107.1 Real Radio. Mabati sabta pinagis sa 100.7 Power Radio. Mabati sabta pinagis sa 95.3 One Heart Radio. Makita tama dungog tibuo kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ato ang broadcast sa Bantay Radio Cebu nga Facebook page. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines.
Sa lungsod sa Minglanilla, di asawa og anak gitigbas amahan. Mga driver sa TNVS og delivery nakadawat og cash assistance gikan sa DSWD. Video sa kagawad sa Bohol nga gipusil patay gawa sa buwangan. Gipagawas na sa kapulisan. Sa kauluhan, obstruction of justice na kaso ni Senador Rubin Padilla girefer na sa DOJ. Sa gawas sa nasod, Iran mitarget sa airbase sa Estados Unidos. Sa showbiz, mga netizen nagkalain-lain ang reaksyon sa pinakabag-ong post ni Joshua Garcia. Sa sports, Quezon City muhos sa palarong pambansa 2027. Mao kadto ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa atong mga balita sa atong pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas City na sa kabuntagon ug karon sa detalles atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Dinhi sa ato. Mukabat ngadto sa 100,500 ka mga TNVS o service delivery driver sa Sugbo ang nakadawat og tag 5,000 na cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO7. Ito kini nahigayon sa SM City Cebu o SMC side Cebu. Ang maong kalihukan kabahin kini sa nationwide payout program sa gobyerno. Tumong sa mong ayuda nga matabangan ang mga driver na naapektuhan sa pagsakas presyos gasolina. Subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. alang sa suporta sa transport sector atol sa energy emergency. Bantay Balita. Nagpahimangno si Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa mga car rental operations dakbayan. May kalabutan sa gitawag nga rentangay scam. Diin ang mga sakinan girentahan apan di na ibalik. Sumaha pa sa mayor nga naay mga kaso ang mga unit nga gibaligya gamit ang piki nga mga dokumento nakapikto karon sa daghang negosyo sa syudad. Dugang pa sa mayor nga nakikoordinate na ang lokal nga gobyerno sa Highway Patrol Group ug Philippine National Police aron paligunon ang monitoring ug mapaspasan ang recovery sa mga gikawat nga mga sakyanan. Nag-apilar usab ang mayor sa mga negosyante na siguruhon nga valid ang ID renters
valid ang ID sa renters, pagbutang og GPS trackers og dili pa magpagawa sa sakyanan kung kulang ang mga requirements. Giyawhag usab ang publiko nga report dayon ang bisan unsang kadudahang transaksyon aron malikayan nga ang dugang pang mga mabiktima. Bantay Balita. Gipatas-an ni Bohol Governor Erico Aris umintado ang ganti alang sa makatudlo sa suspek sa pagpusil patay kang barangay Kaluwasan, Clarin, Kagawan, Marino Adin Montoho gawas sa buwangan sa Clarin ni adtong Domingo. Itanyag sa umintado og 200,000 nga reward alang sa makahatag og impormasyon nga mosangpot sa pagkaila o pagkasikop sa suspitsado. Dugang paniini Bitanyag usab ang LGU Clarin og 50,000 nga pahalipay alang sa makahatag og mapuslanong impormasyon sa maong krimen. Sa kuha sa CCTV footage, makita nga nag-inusarang misulod ang suspitsado gikan sa main highway padung sa buwangan samtang nagbitbit og helmet ug nagtaptap sa iyang naong. Nagsulob usab kini og long sleeve shirt nga adunay kalo aron matago ang iyang naong. Makita usab sa video nga nagatang ang suspek duol sa ganghaan sa buwangan. Sa dihang migawas ang biktima sakay sa ihang motorsiklo, pilit kining gipusil sa suspitsado. Usa lamang ka pusil ang gipabuto, apan direkta kini nga miigo sa ulo sa biktima, imo hinungdan sa ihang hinanali nga kamatayon. Bantay Balita. Alas 7:11 sa Kabuntagon. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo gikatakda karon nga mohatag og pagtagad sa mental health ug trauma recovery services kababayen-an ug kabataan nga nakalingkawas sa mga pagpangabuso pinagi sa paghatag kanila og balay kapuy-an. Ang maong mga balay kapuy-an pagatawagon og balay ni Neneng mao'y labing uwahi nga inisyatiba sa Kapitolyo sa pagpalig-on sa proteksyon o rehabilitasyon sa mga vulnerable sektor sa komunidad. Ang maong proyekto gihisgutan atol sa second quarter nga panagtigom sa Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children nga gipanguluhan karon ni Governor Pam Baricuatro. Ang pangu sa Provincial Health Office na si Dr. Sheila Faciol may representar sa Medical ug Mental Health Framework sa pasilidad nga maghatag og psychological first aid, trauma processing ug access sa impormasyon alang sa mga health condition. Sa mga kabatan-unang gibutyag ni Faciol na ang probinsya nagplano nga mupaila sa usa ka specialized care sama sa play therapy ug art therapy aron matabangan ang trauma ug support sa emotional recovery. Dugang pa ni Dr. Pasol, ang kagamhanan sa probinsya nakabato na og supply sa mga tambal alang sa mental illness, anxiety ug depression, samtang ang pagtambayayong og mga psychologist sa gawas padayon pang gipinalisar. Ang officer in charge sa Provincial Social Welfare and Development Office, mibutyag nga ang Women and Children Crisis Intervention Care nagsugod sa pag-instalar sa mga smart houses nga kabahin sa balay ni Neneng Compound. Matag unit gikatakdang maka-akomodar og moabot 8 ngadto sa 10 ka survivor ug maglakip sa air-conditioned living spaces, dining areas, kitchen, administrative offices nga gidisenyo aron makahatag og nindot nga environment alang sa recovery. Bantay Balita. Padayon nga gitrabaho ang New Cebu International
container port sa lungsod sa Colason. Kung mahuman ang lapad og labing bag-o nga container port, ipanglantawan kini nga makapaluag sa trapiko sa sakyanan sa dakbayan sa Sugbo. Sanglit adto na unya makasentro ug magagikan ang mga dagkong sakyanan nga maoy nakatampo sa kahaot sa traffic sa Cebu City. Ang International Port samtangan nga anaa sa North Reclamation Areas dakbayan sa Sugbo. Bantay Balita. Samdan ang usa ka 68 anyos nga nanay ug ang ihang 48 anyos nga anak man gitigbas pasado alas 11 didto sa Purok Santan, Sitio Teves, Barangay Vito, lungsod sa Minglanilla. Ang suspect giila sa kapulisan nga si Boboy alias Boboy, 68 anyos, samtang ang biktima sa kaugalingong asawa niini mao si Pangidaron og 68 anyos, samtang ang anak nga si Rina, residente rasab sa naasoy nga dapit. Sa investigasyon sa Minglanilla Police, padlong sa suspek ang iyang bana nga dili magyabo og ihi duol sa bintana gumikan sa kabaho sa anso. Giingon na suko ang suspek. Nakuha kini og hait nga butang apan wala nakita sa mga biktima gumikan sa kangitgit diyang gisiradan na ang pultahan. Pinaagi kini sa gamayng bangag. Giingong matod pakalit lang nga naay hait nga niigo sa ihang kamot dito dito ihang nasuta nga nasamda na kini hinungdan nga ni depensa ang iyang anak apan maunay gitigba sa suspek. Igo sa ulo og kamot ang anak samtang ihang gibawsan ang iyang amahan agig depensa pod sa iyang kinabuhi. Daling nigawas ang mga biktima ug nanawag dayon kinig pakitabang. Isakay sa motorsiklo ang suspect ug anak human sa naangko niining samad sa lawas, samtang ang asawa gihunaran ang samad sa ihang kamot sa mga niresponding nga mga rescue team. Ang asawa ug anak wa na lang mopasaka og reklamo sa ilahang amahan, sanglit nakadesisyon sila nga ilang ipalayo sa ilang pamilya ang ilang padre di pamilya. Bantay Balita. Alas 7:17. Nakuha sa CCTV ang usa ka lalaki nga miabli sa bintana ug mikuha sa mga underwear sa usa ka balay dito sa may crossing Castillon, Barangay Luwaan, siyudad sa Rojas. Base sa footage, makita nga usa ka itom nga panty nga naan sulod sa ziplock plastic ang gidala sa suspetsado. Human niya makuha. Dali dayon niyang gisiradan ang bintana o misibat. Nanawagan ang uploader sa video nga si Mia May Angeles sa publiko kung adunay nakaila sa lalaki, i-contact lang kanila aron tabangan nga ma-identify ang suspect. Gipagawas ang yellow alert sa Visayas Grid alang tungod sa nipis nga power reserve sa rehiyon. Suma sa National Grid Corporation of the Philippines, naalamang sa 2,532 ka megawatt ang available capacity, samtang miabot sa 2,388 megawatt ang peak demand. Ang yellow alert gipahibaw kung dili igo ang operating margin aron motubag ang contingency requirement sa transmission grid. Alas 7:18 atong dawaton ang report gikan sa tuang kauban sa gawas. Mga job orders ng empleyado sa La Libertad, Negros Oriental.
sikop sa bypass operation. Detalye ipadangat pinagi sa tong kauban Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat na kabantay ram sa ato nga balita karubutaga. Nasikop ang usa ka job order nga empleyado sa LGU La Libertad sa usa ka bypass operasyon nga gipagayon sa Barangay Martelo La Libertad, Negros Oriental kagapong adlaw Huwebes sa Mayo 28, 2026. Gila ang dinakpan nga si alias Isyong, 46 anyos ug residente sa Sitio Luok, Barangay Pisong sa nasangpit nga lungsod. Nakuha gikan kaniya ang pulo ka sasing nga gituang nga Cebu nga motimbang og usa ka gramo nga adunay street and value nga 10,000 ka pesos. Gawas ini nakuha usab ang usa ka 500 pesos as bypass money, usa ka kaha nga sigarilyo ug usa ka cellphone ug laing 500 ug usa ka motorsiklo. Anana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek ug mag-atubang og kasong paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 91-65. Mora na ito nakapagabata karubuntag kabanteram. So, di pa itong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi, mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay yung aksyon na nakuha din sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:20 sa kabuntagon. Mao kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang lokal, detalye unya sa mga balitang nasyonal. Senador Jinggoy gikasuhan na. Mga detalye sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Pafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Pafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Pafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Pafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Pafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Pafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Pafi araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lacto Pafi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So you can all remember, natuling time grabe, nahukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Pafi. And for the grace of God, narak-arang yun akong pamati ang Lacto Pafi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako gipirming imnon is ka na mga synthetic na medicines, pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Pafi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Pafi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Lacto Pafi, most likely after an hour sa pagkaon para nindot na digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lacto Pafi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magalibanga ko, like sa una, ang kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say, 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan, nga, muna ko'y mga ubosip on, maging akong perning nun.
kanina lang yun ang misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Atong oras alas 7:24 o karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Balita ngayon, National News. Formal nang mipasaka og kaso nga plunder o graft ang Office of the Ombudsman batok kang Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ang maong kaso may kalabutan sa giingong flood control scandal nga giimbestigahan karon sa gobyerno. Iapil usab sa kaso ni Kanhi Public Works and Secretary Manny Bunuan. Wala pa giluwatan sa ombudsman ang kumpletong detalye sa reklamo apan gilauman nga mututo kini sa anomalya sa pagpatuman o paggasto sa mga flood control project. Bantay Balita. Subay sa maong balita, gipadismiss sa Office of the Ombudsman ang mga kaso batok kang former DPWH Yusek Catalina Cabral may kalabutan sa flood control controversy tungod sa iyahang pagpanaw niadtong Disyembre sa nakalabay nga tuig. Sa laing bahin gi-exclude usab sa ombudsman sa kriminal nga kaso si former DPWH Yusek Roberto Bernardo ug uban pang human sila naghatag og witness statement sa investigasyon. Wala na gihatagan og kaso ang mga individual isip kabahin sa pagproseso sa kaso nga nagpadayon pa batok sa uban pang giingong respondent sa maong kontrobersiya. Bantay Balita. Gibutyag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga giingong miabot sa kapin 573 milyones ka pesos ang illicit payouts o kickback nga nadawat ni Senador Jinggoy Estrada. Kinihuman formal nga gipasaka sa Office of the Ombudsman ang kaso. May kalabutan sa plunder o graft batok sa senador ug uban pang mga respondents sa Sandigan Bayan. Suma pa sa ombudsman ang kaso nagikan sa giingong intricate mechanism sa illegal budget insertion o project allocation sa infrastructure project sa Department of Public Works and Highways. Giingon pa nga ang pundo sa gobyerno giruta ngadto sa mga proyekto nga adunay pre-arranged kickbacks o komisyon nga giisip sa sistematikong pamaagi sa korupsyon. Bantay Balita. Ihangyo sa Office of the Ombudsman ang pag-issue og whole departure order batok kang Senador Jinggoy Estrada, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ug uban pang respondent sa kasong plunder o graft. Suma pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano himuon kini aron ma-preserbar or ang integridad sa kaso sa korte ug mapugngan ang posibleng pagbiya sa nasod sa mga akusado. Ang maong lakang may kalabutan sa mga kaso nga gi-file batok sa mga opisyal ug pribadong individual may kalabutan sa giingong anomalya nga mga proyekto sa gobyerno. Bantay Balita. Subay sa maong balita, gibutyag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano nga ang panel sa graft prosecutor sa Office of the Ombudsman mirekomenda og no bail batok kang Senador Jinggoy Estrada may kalabutan sa plunder o graft cases nga gipasaka sa Sandigan Bayan. Suma ni Clavano ang kaso gibase sa rekomendasyon sa Department of Justice pinaagi sa National Prosecution Service. Ang maong reklamo may kalabutan sa gingong kickback sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno. Bantay Balita. Mga nitabang kang Senador Bato de la Rosa nga makaikyas, nailhan na sa CIDG.
Nailhan na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga individual nga giingong mitabang aron makagawas si Senador Ronald De La Rosa gikan sa Senate ground. Suma pa sa kang CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Gawas kang Rubin Padilla na apil usab ang giingong pagtabang sa mga security officers niini nga kaniadto official sa Armed Forces of the Philippines. Gingon usab sa CIDG nga ilan ang nailhan ang tag-iya sa pick-up vehicle nga gingong nagsilbing backup car sa puting SUV nga gisakyan ni De La Rosa. Bantay Balita. Obstruction of justice nga kaso batok ni Senador Rubin Padilla gi-refer na ngadto sa DOJ. Na-refer na sa Department of Justice ang kaso nga obstruction of justice batok kang Senador Rubin Padilla og 5 pa ka mga individual. Suma sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Wa pa napagawas og detalye ang CIDG kung unsa ang sunod nga lakang samtang gipaabot pa ang desisyon sa DOJ kung ipadayon ba ang preliminary investigation sa kaso. Bantay Balita. Gipanawagan sa mga presidente sa Lasal Schools o institution sa tibuok Pilipinas ang pag-restore sa truth, justice, accountability ug ethical public service sulod sa Senado samtang nagkataas ang kabalaka sa integridad ug kredibilidad sa maong institusyon. Usa ka joint statement nga giuluhan og restoring faith and dignity in the Senate. Giingon sa mga Lasallian leaders nga nakabalaka sila sa kapakya sa Senado sa pagpatuman sa hustisya og accountability. Lakip ang alegasyon nga giprotektahan niini ang mga powerful nga mga official ug ang insidente sa kasamok sud mismo sa chamber. Gidasig usab sa grupo ang mga Lasallian nga nagserbisyo sa gobyerno nga magpabilin nga sa mas taas nga level sa moral ug ethical responsibility nga gitudlo sa ilahang eskwelahan. Lakip sa mga signatories ang mga leader sa De La Salle University, De La Salle College, De La Salle Medical and Health Science Institute, Lasal Green Hills ug uban pang Lasallian institution sa tibuok nasod. Bantay Balita. Giproklamar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Naga City, Camarines Sur, isip highly urbanized city. Suma sa pamahayag ni Mayor Leni Robredo atol sa selebrasyon sa ika-68 katuig nga adlaw natawhan sa iyahang bana nga si Anhing J.C. Robredo. Sigon ni Robredo nga ang maong deklarasyon usa ka makasaysayanong hitabo alang sa Naga City nga nagpakita sa padayon nga paglambo sa ekonomiya ug serbisyo publiko sa maong syudad. Ubos sa local government code, ang usa ka syudad mahimong highly urbanized city kung makabot kini sa minimum nga population nga 200,000 ug tinuig nga kita nga 50 milyones ka pesos base sa 1991 constant prices. Suma sa City Council Resolution, ang Naga City adunay population nga 209,170 base sa 2020 census ug kita nga mula pa sa 1 ka bilyon sukad 2016 usa kwalipikado na kini nga makonsiderar na highly urbanized city. Bantay Balita. Revocation order sa mga armas ni Senador Bato nadawat na sa ihang kampo dito sa Davao City. Nadawat na sa kampo ni Senador Bato de la Rosa ang revocation order sa license to own and possess firearms. Ingon man firearms registration human kini gi-issue dito sa Davao City. Suma sa Police Regional Office 11, nadawat sa abogado ni De La Rosa nga si Attorney Vicente Adrian Pajaro ang maong kamanduan
niadtong nakalabay nga adlaw. Ipadayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Rosete na maayong na proseso og malinawon ang paghatag sa nasangpit nga order og nasunod ang tanang legal nga mga pamaagi. Giingon ang maong revocation order iproseso human madawat sa Regional Civil Security Unit 11 niadtong Mayo 26 ning tuiga. Bantay Balita. Gibirahan ni Senador Kiko Pangilinan ang iyahang gitawag nga bayarang trolls nga nagkumparar sa sitwasyon ni ML Representative Laila de Lima sa pagkakaroon nga kahimtang ni Senador Bato de la Rosa. Subay kini sa mga nanggawas nga mga report bahin sa gingong hangyo ni Pangilinan kaniadto nga tugutan si de Lima nga mutambong sa Senate session pinaagi sa teleconference. Matod pa ni Pangilinan, lahi ang sitwasyon ni de Lima kay kini panahon sa COVID-19 o mituman sa proseso sa pag-aresto o nagpakita og respeto sa mga otoridad. Matod pa ni Senador Pangilinan, si Bato matod pa why COVID karon unya nagtago og niikyas kini gikan sa mga otoridad og gitawag na kini og law breaker. Bantay Balita. Nakigtagbo si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga Japanese business leader dito sa Tokyo aron dasigon ang dugang pamumuhunan sa trabaho, turismo o technology partnership alang sa Pilipinas atol kini sa iyang state visit. Matod ni Marcos, andam ang Pilipinas nga mahimong stable, trusted and competitive partner alang sa mga industriya nga nangitag oportunidad. Bantay Balita. Alas 7:36 laing balita sa kauluhan. Isaka na ngadto sa 5 ang natalang nakalas human makuha na sa mga rescuer ang ilang laing lawas gikan sa natumpag nga building niadtong Huwebes. Suma sa Regional Bureau of Fire Protection, nagpadayon gihapon ang search and retrieval operations alang sa posible pang naa sa ilawom sa debris. Bantay Balita. Gitakda sa International Criminal Court ang pagsugod sa crime against humanity nga kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte karong Nobyembre 30. Gipahibaw sa ICC Trial Chamber ang schedule atol sa status conference uban sa mga prosecutor, kampo sa depensa ni Duterte ug mga abogado sa mga biktima. Matod ni Presiding Judge Joanna Corner, andam ang hukmanan nga sugdan ang husay sa Nobyembre 30 apan magdepende gihapon kini sa updated medical findings kabahin sa kahimtang sa panglawas ni Duterte ug kung kaya ba niyang muatubang sa husay. Una nang gimando sa ICC ang bag-ong medical evaluation kang Duterte aron masuta ang epekto sa ihang edad ug kondisyon sa lawas sa pagdagan sa kaso. Bantay Balita. Mao kadto ang naglangkob sa tuang mga balita sa kauluhan. Detalye unya sa tuang pagbalik balita sa gawa sa nason, air base sa Estados Unidos, Middle East, legitimate target. Detalye sa tuang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod,
ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Ako si Vanessa Aunada, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit jud ko religiously sa Lactopuffy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle kay ngano ni gawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop ko inom og tambal, and I just used Lactopuffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopuffy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit na iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko ni agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutally cleanse na jud siya niya. Ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopuffy. Religiously gid nga nagainom. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy health drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. Karon sa detalles atong mga balita sa gawas sa nasod. Gideklarar o gianunsyo sa Iran Foreign Ministry nga ang tanang airbase sa Estados Unidos sa Middle East mahimong target sa operasyon sa IRGC isip panimaus.
Atol sa ikatulo nga buwan human nibuto ang gubat tali sa Estados Unidos, Israel ug Iran. Isilaob kadtong adlaw ang kagubo tali sa duha ka nasod. Ang US niangkon nga ilang gi-missile ang ground control station sa Iran dito sa Bandar Abbas ug nitira sa mga attack drone. Isip baos ang Iran ni target sa airbase dito sa Kuwait sa ubos. Makita ang mga military base sa Estados Unidos dito sa Middle East. Bantay Balita. Gipahibalo sa Civil Aeronautics Board na ipaubos ang passenger o cargo fuel surcharge para sa domestic ug international flights gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 15. Gikan sa level 15 ni atong ikaduhang bahin sa Mayo, kini ipaubos na ngadto sa level 13. Bisan pa sa pagkunhod giingon sa CAB nagpabilin gihapon nga taas ang fuel surcharge kumpara sa level 4 kaniadtong Pebrero sa wa pa musaka ang presyos lana tungod sa tensyon sa Middle East nga nakapikto sa global oil market. Ang maong adjustment gilauman na makahatag og gamay nga kahupayan sa mga pasahero apan nagpabilin gihapon ang epekto sa taas nga gasto sa fuel sa industriya sa aviation. Bantay Balita. Nakitaan sa mga tao og nakuhaan og video ang missile trail gikan sa kawarangan sa Iran nga gipalupad sa IRGC paingon dito sa nasod sa Kuwait. Wa magdugay ang Kuwait ni paalarma sa ilang air defense system gumikan sa nagsingabot nga mga hulga. Ang IRGC ni anunsyo usab nga ilang naigo ang airbase dito sa Kuwait. Bantay Balita. Samtang gibombahan sa IRGC ang airbase sa Estados Unidos isip tubag sa pagbomba sa US sa ilang ground control system dito sa Bandar Abbas. Ang IRGC ni pahimangno usab sa ilang kontra nga dugang bangis nga pagbawas kung mo grabe pa ang sitwasyon sa Middle East. Bantay Balita. Gihulagway sa US Central Command nga usa ka bakak ang bag-o nga report sa media. Nag-ingon nga ang US Navy nagsugod na usab sa pag-escort o pagtabang sa mga komersyal nga barko atol sa pagbiyahe agi sa Strait of Hormuz. Ang US Central Command nagkanayon na ang Project Freedom wala nagipadayon ug ang mga puwersa sa US wala karon nag-escort sa mga komersyal nga barko agi sa Strait of Hormuz. Bantay Balita. Ang Navy sa Iranian Revolutionary Guard ni pabuto sa usa ka tanker sa US nga nisuway pag-agi sa Strait of Hormuz pinaagi sa pag-off sa ilang radar system. Kini ang gireport sa semi-official Tasnim, news agency sa Iran kinsa nakutlo sa usa ka tinubdan gikan sa militar. Human niadto ang US forces ni target usab sa Bandar Abbas di nahimutang ang ground control station sa Iran. Bantay Balita. Samtang gipahibaw sa Kuwait nga ilahang air defense system kasamtangan nga ni-intercept sa mga missiles og attack drone. Suma pa sa Kuwait News Agency nga giaktibo ang ilahang air defense system agig tubag sa maabot nga mga hulga apan walay dugang nga mga detalye nga gihatag bahin sa gigikanan sa mga pagpangatake o posibleng kadaot nga namugna niini. Bantay Balita. Sa laing balita sa gawa sa nasod, baliktas Japan,
nakaangkon og 3.4 bilyones dolyares o mga 210 bilyones ka pesos nga investment commitment ang Pilipinas gikan sa Japanese companies human sa high-level business roundtable meetings Tokyo atol sa state visit ni President Ferdinand Marcos Jr. Suma sa Presidential Communications Office, ang maong commitment gilauman nga makamugna og libuan nga mga trabaho, makapalig-on sa lokal nga industriya, makapausbaw sa turismo, infrastructure ug magsuporta sa technology transfer sa nagkalain-lain nga sektor. Pasiugdan ni Marcos ang kamahinungdanon sa mas lig-on nga kooperasyon sa ekonomiya tali sa Pilipinas ug Japan ilabi na sa tunga-tunga nga global economic uncertainties. Ang maong business roundtable kabahin sa mas lapad nga state visit nga nagtumong sa pagpalig-on sa trade, investment, defense ug regional security ties sa duha ka nasod. Bantay Balita. Gidakop sa mga ahente sa Federal Bureau of Investigation ang kanhi opisyal sa gobyerno sa US umanakitaan ang gatusan ka mga gold bar na nagkantidad og kapin 40 milyones dolyares tungod sa iyang balay dito sa Virginia. Ang ana karon sa kustodiya sa FBI mao si David Rush kinsa gipasakaan og kasong criminal thief ug public money sa reklamo nga gipasaka niadtong niaging semana. Suma sa report sa The New York Times, si Rush adunay taas nga posisyon sa CIA sa wa pa nihawa sa organisasyon. Siya gidakop og gitanggong sa detention hangtod sa iyang husay karong simanhana samtang ang iyang abogado nagdumili sa pagkomento. Nadiskubre usab sa mga ahente ang 2 milyones dolyares na kwarta sa balay ni Rush kauban sa 35 kaluho nga mga relo kadaghanan kanila mga Rolex. Bantay Balita. Gibutyag ni US President Donald Trump na kinahanglan abli para sa tanan ang Strait of Hormuz. Kini sa usa kini ka international water diin 20% sa export sa oil sa tibuok kalibutan adto mulawig. Si Trump nagkanayon ila kining bantayan og walay si bisan kinsa nga makakontrol niini. Apil na ang Iran. Ang pangulo sa US nagkanayon na kung gani ang gawi sa Iran sama sa ubang nasod sa Gulf nga nidapig sa US apan kun mausab ila kining bombahan. Bantay Balita. Alas 7:52. Bantay Balita ngayon. Special News. Areta sa to ang special news. Gipahibaw ni Dr. Gerard Garcia, chairman sa Department of Internal Medicine sa Cebu Doctors University, ang epekto sa pagpanigarilyo o paggamit og vape o e-cigarettes. Atol kini sa gihimong hisgutan ta monthly media forum sa Waterfront Cebu City Hotel o Casino. Hisgutan ni Garcia ang mahitungod sa first-hand smoke, second-hand smoke ug third-hand smoke nga parihong makahatag og dakong risgo sa panglawas sa tao. Dugang pa sa pulmonologist na ang pagpanabako makadaot sa bisan unsang parte sa lawas sa tao o posible kining makahatag og mga sakit sama sa lung cancer, heart disease, chronic obstruction pulmonary disease, stroke, asthma ug uban pa. Matud pa nga usa sa mga nag-unang rason nganong mutabako ang tao mao ang stress o peer pressure. Gihimugatan ni Dr. Garcia nga ang cigarette smoking o vaping usa ka dakong risgo sa panglawas sa usa ka individual.
Subay niini awhag sa mga eksperto ngadto sa publiko nga undangon na ang pagpanabako, badlungon ang mga miyembros pamilya o kaila nga nagbuhat sa maong bisyo og likayan musuway aron nga mahalayo sa bisan unsang matang sa sakit nga makuha gikan niini. Arita sa ato ang balita sa showbiz. Officially married na ang basketball star nga si Kai Soto ug actress nga si Riri Madrid. Gi-surprise sa couple ang ilang mga fans. Human nila i-post ang mga pictures ug videos sa ilang kasal. Sa iyang mensahe niingon si Riri nga bisan pa sa mga pagsuway, dili pag sinabtanay og mga tao nga misuway pagguba sa ilang relasyon, pili gihapon siya nga mutuo sa usag-usa. Samtang wa gitago sa kapamilya heartthrob nga si Joshua Garcia, ang iyang gibating gugma, human niya gipost ang sweet o cozy nga mga litrato uban sa Friends Filipino athlete nga si Emeline. Apan bisan daghan gikilig, mas niagaw iksina ang komento sa usa ka netizen nga murag dunay resibo. Ingon ana man sab kanamo una Joshua, matod pa sa comment. Paspas nga nag-viral ang maong komento og nakapadani og nagkadaiyang reaksyon online. Matod sa mga netizen, pamilyar na kuno ang giingon ani ka vocal og all out nga pamaagi sa aktor matag higayon nga siya mahigugma sa iyang mga nangaging relasyon. O karon sa to ang balita sa sport. Gipahibaw ni Secretary General Malcolm Garma sa usa ka press conference nga ang 2027 edition sa Palarong Pambansa gipahigayon sa Quezon City. Ang formal nga pag-turnover sa pag-host sa naasoing kompetisyon himuon unya sa closing ceremony sa Palarong Pambansa 2026. Samtang ani ang pinakauwahi nga overall partial medal tally sa Palarong Pambansa nga gipahigayon karon sa Agusan del Sur. Naguna ang National Capital Region, 26 ka gold, 16 ka silver ug 21 ka bronze. Ikaduha ang Region 4A, 18 ka gold, 16 ka silver ug 11 ka bronze. Third place ang Region 7. 13 ka gold, 12 ka silver, ug 10 ka bronze. Arita sa kahimtang sa panahon. Apan sa di pa, maayong good morning, maayong buntag, may pagpaminaw, may pagtanaw. Para Mil Ralios. Huwag sa tanang mga naminaw, nagtanaw na to sa Consuelo Beach Resort sa Poblacion Asturias, Cebu. Bagyo nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kinganlan kini og Domeng. Alas 12:30 kaganinang tungang gabi. Ang tropical storm nga dunay international name nga si Jangmi nakasulod na sa Pilipinas ug gitagaan kini og pangan nga Domeng. Alas 5 karong buntag mag-issue na usab ang Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin. Ang temperatura sa Sugbo ana sa 28 hangtod 33 degrees centigrado. Ang adlaw ni silang kaganinang alas 5:21 ug mosahop karong alas 6:01 sa hapon. Ang atong balita sa lakat sa panahon.
Hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita din sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon ining adlaw nga Biyernes 29 sa buwan sa Mayo. Ang ato mga balita hinikay gikan sa ato ang Bantay Radio Newsroom pinagi sa ato ang kauban Fred Letihio. Ang maong mga balita dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Ang Lactopafi mapalit sa tanang mga pharmacy, Rose Pharmacy nationwide. Diha usab sa inyohang mga farmasya dool sa inyohang lugar. Atong mga balita dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated ang tigama sa nabantog na nga Inzoom. Atong pasalamatan ato ang mga partner karong buntaga mga kahigalaan 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio, 95.3 One Heart Radio sa lungsod sa Sambuan. Sanga na lang kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner din sa ato ang Masters Control, lumad nga taga lungsod sa Tuburan, Kenon Sinisa. At ang imusunod ang programang Newsline, ni Sir June Carillo. Hindi na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon daghan kang salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Happy weekend kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.